Hi guys! Good morning! Dito tayo sa Starbucks. Yan. Pag-uusapan natin ngayon yung tukso sa abroad. Good morning po sa mga kababayan natin sa abroad. Malaikum salam sa mga bandang Middle East, sa mga nasa cruise ship. Salamat pagi. Ako rin po ay 17 years na nagbarko at awa po ng Diyos. Maniwala man kayong hindi ay naiwasan po natin yung mga tukso sa abroad. Kakalbo na ako. Nakikita po medyo may katandaan na po ang yung lingkod. Bakit nga po ba iwasan natin yung tukso sa barko? Most commonly po, sinasabi nila marami po yan. Pero sa totoo po, konti lang po naman yan. Halimbawa po, sa isang barangay, pag mayroong gumagawa ng ganyan, nag-iisa lang po yun, di ba? At napag-uusapan lamang po yan. At alam nyo naman po kapag mali ay laging napapansin. Di po ako tulad ng ibang content creator dyan na napaka-confident nila sinasabi nila. Ito po ay point of view ko lang based on my experience. At kung meron po kayong mapupulot ay kaya gagalak po ng inyong lingkod. Bawa po yung oras na yun sa barko po, malapit na magpahinga ang mga tao. Hindi, dinner pa. Sa Saudi naman, baka tapos na kayo magtrabaho. Pagising pa lang po kayo. Kaya, sa konting panahon po ito, pag-usapan natin yung mga tukso. Baka po wala po yung kausap, baka po makatulong to. Manalangin muna po tayo. Manaming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po ay makapag-share ng salita nyo. Alam po namin na kaya niyo po kaming tulungan mapagtagumpayan ang tukso. Tulungan niyo po ang mga kapatid sa oras na ito, sino po nalulungkot na gustong sumuko sa tukso, sa kasalanan, bigay po siya ng kalakasan. Alam po po na magagawa yan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, marami po tukso sa abroad. Una po dito yung hindi pagiging tapat sa kanilang mga asawa. Alam nyo po, yung asawa nyo, yun po ay anak ng Diyos. At pag po inapi nyo yung anak ng Diyos, kasama ng yung mga anak, ang Diyos po ang kalaban ninyo. Sipin ninyo, kalaban nyo na yung asawa nyo, kalaban nyo pa yung Diyos. Kaya huwag nyo na pong gagawin yan. Sipin nyo po na may masamang mangyayari at babalik po sa inyo yan. Huwag nyo na pong isipin na mag-enjoy lamang kayo. Maghanap po kayo ng paraan para malibang kayo. Alam niyo po, pag ako yung nagbabike lately, nagiging active po yung yung katawan ko. Naghanap po ako ng gagawin sa bahay, magkukumpone. Ibig po sabihin, pag po kayo ay nag-exercise, nawawala po yung libog. Sasabihin ko na nawawala po yung desire nyo na makiapid, makisiping o matulog kasama ng ibang tao. At kahit man po yan ay boyfriend nyo o girlfriend nyo, maging tapat na po kayo. Alam nyo po ang diferensya ng mag-asawa at mag-boyfriend, girlfriend o mag-jowa, yung papel lang po. Hindi ko naman po minamaliit yung papel, no? Hindi ko naman po minamaliit yung papel ng kasal. Pero yung pong kontrata ng kasal. Pero ano ba ang difference lamang po ng gusto maging tapat ng mga tao ay yung kanila pong desisyon. Kaya desisyonan nyo po ngayon na maging tapat. At marami pa po ang tukso sa abroad, tulad po ng paggastos ng labis. Nag-abroad po tayo para makaipon. Huwag po tayong bili ng bili. Ang lahat po na yan ay meron ka na. Kung meron po kayong cellphone at gumagana pa naman, nakakapanood ka ng movie, ng mga video, nakakatawag ka, nakaka-picture ka. Kung mabilis na po ay okay na po yan. Mas maganda po yung may mauwing pera. Ako rin po, nung nasasabi ko lang po ito dahil dati, meron, ang asawa ko po, hindi po kami magkaanak. Kaya po, nung umalis po ako, ay nangako po ako sa Diyos at sa Kanya. Bumili po ako ng gloves ng bata o mittens yung kulay white. Binigay ko po yung isa sa kanya at sa akin. Sabi ko, pag muling magre-reunite to ay magkakaroon na tayo ng anak. At sa awa po ng Diyos
27 pa lang po ako noon, sa 2045 na po ako ngayon. At nakikita nyo naman po, kahit man po nasa tayo nasa kabataan, sanay lang po na natin yan. Kung dati po ay nagagawa ninyo at nakikita nyo na hindi po maganda yung dulot, ay tigilan nyo na po yan. At kung hindi nyo pa po nasisimulan, huwag nyo na po simulan. Pag po, sa una lang po yan, pero po katagalan ay makakaya nyo na po. Sa awa po ng Diyos ay bibigyan po niya kayo ng lakas para po labanan ang mga tukso. Kahit man po ang Panginoon na tinuruan niya po tayong manalangin. Pasensya na po ako mabilis ko magsalita kasi alam ko po na maiksi lang po yung oras nyo at nais ko lang po tapusin tong content na to sa 7 minutes. Sa salita po ng Diyos, kahit mismo po ang Panginoon sa Kristo, alam niya, naharap po tayo sa tukso, pero bibigyan niya po tayo ng lakas. At alam ko po kayo po ay nag-apply din dati at nagpa-process ng mga papel. Di ba tiyagaan lang yan. Ganyan din po sa paglaban sa tukso, tiyagaan lang din po yan. At ma-overcome po ninyo yan, unti-unti. Salamat po. At ngayon po ay manalig lang po ay sa Diyos at kayo po itutulungan. Tayo po ay manalangin. Naman namin Diyos, salamat po kahit man po mabilisan po itong video to, nawa po may maabot to na mabigyan ng lakas upang malabanan ng tukso. Bigyan po sila ng kapangyarihan, Lord, makauwi po silang maraming ipon at maging tapat sa mga asawa at mga kasintahan nila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid at sana po pag sunod tayo magkita sa Starbucks tapat pa rin po kayo sa inyong asawa, inyong mga kasintahan, sa inyong pamilya. Lagi niyo pong tandaan, kaya po tayong tulungan ng Diyos. Mula nang tayo sinilang, tayo tinulungan ng Diyos. Kahit wala pa tayong malay, nasanggol ay tinulungan tayo ng Diyos at kaya niya po tayong tulungan. God bless you po.